kung talagang sincere ang Pangulo, di ba, if you're going to overturn the apple cart, kumbaga, then do it. Hindi yung namimili lang siya. Ito na nga, di ba, yung pinapangamba natin kahit noon pa, ay nag-a-announce ang Pangulo na tututukan daw yung mga corruption, lalong-lalo na dyan sa flood control projects. Pero ang daming naghinala na, iuuwi mo lang naman dun sa mga political enemies mo eh. Yun lang ang the only purpose in this investigation is to just find more political enemies para ma-distract na naman ng mga tao sa ibang villains without making your own people accountable. So like I said, sorry na lang kung di ako naniniwala na may katotohanan at itong investigasyon na ito ay may paroroonan. Sa totoo lang, nakakasawa. 3 taon tayong nananawagan against corruption tapos ngayon lang sila aanto. Po sa Belgica ruling ng Korte Suprema po, attorney, malina na ba nakasaad doon at meron po ba kayong nakikita na sa budgeting dito po sa nakalipas 2025-2024 ay meron po bang malinaw na paglabag o nakikita kayo posibleng mga paglabag na nagawa po, attorney? Teka, could you remind me yung Belgica ruling? Ito yung patungkol dun sa PDAF, yung sa pork barrel po ng Korte Suprema, attorney, kung saan sinasabi nga na hindi na dapat nakikialam yung legislative sa pagpapatupad ng budget na trabaho ng executive. Pero marami pa rin tayong kaya nga napanukala ni Senate President Chis Escudero yon kasi nandun pa rin yung term na pakikialam possible. Meron din yung nabanggitin natin kanina, yung mga insertions bigla. And kung imamatch mo naman ito sa naging sona ng presidente, ang sabi naman niya, wala siyang papayagan na budget na kung hindi ayon doon sa kanilang proposal. Kumbaga, kung may mga singit dyan at hindi na akmak, which is, yan yung kini-question, di ba? Para dito sa 2025 budget na nagkaroon ng dagdag, sa mismong BICAM na, attorney. Yes, okay. Naalala ko na yung Belgica ruling. Ito nga yung operative fact, naalala niyo? Ito ba yan? Ito yung sinabi ng Korte Suprema, oo, mali itong ginawa dito sa PDAF, pero operative fact na siya, so in the future, bawal na ito. So, in this case, parang nakikita natin na it should have been a groundbreaking ruling, pero parang hindi yata rin nangyayari. Na there are ways and ways around it. Yan na nga, nakita natin, mayroon tayong mga blanco sa BICAM, mayroong mga binanggit si Congressman Ungab tungkol dun sa mga meron ng allocation, yung mga automatically allocated na mga proyekto which have direct allocations like yung PhilHealth, yung NCCA, may mga portion dun sa mga revenue like taxes, the travel tax and the sugar tax, may automatic allocation for PhilHealth and for culture and arts projects. Pero for some reason, in 2025, nagkaroon sila ng dagdag. Yung dagdag, hindi naman in-identify yung sourcing. Hindi pwede sa GAA, according to Congressman Ungab, kasi nga, meron ng hindi magbabalanse yung libro. Hindi mo naman pwedeng i-identify doon sa original source nila a certain amount because yung nakukuha nila is percentage. So, for some reason, nagkaroon ng mga ganyan. So, ang nakikita natin dito is that the first thing we really need to clean up is the budgeting process. So, nagkakaroon ng mga ganitong klaseng kontratista because the anomaly happens doon pa lang sa pag-allocate ng mga resources. So, kung talagang sincere ang Pangulo, di ba, if you're going to overturn the apple cart, kumbaga, then do it. Hindi yung namimili lang siya. Ito na nga, di ba, yung pinapangamba natin kahit noon pa, ay nag-a-announce ang Pangulo na tututukan daw yung mga corruption, lalong-lalo na dyan sa flood control projects. Pero ang daming naghinala na, iuuwi mo lang naman dun sa mga political enemies mo eh. Yun lang ang the only purpose in this investigation is to just find more political enemies para ma-distract na naman ng mga tao sa ibang villains without making your own people accountable. So like I said, sorry na lang kung di ako naniniwala na may katotohanan at
itong investigasyon na ito ay may paroroonan. Sa totoo lang, nakakasawa. 3 taon tayong nananawagan against corruption tapos ngayon lang sila aandar. Isa po sa mga kalyado ni Presidente Marcos Jr., itong si Navotas Congressman Toby Chanco, meron nga siyang ginawang paghahamon na ihayag, no, ng Kamara na itong mga ginawang pag-amyenda ng small committee niya para sa 2025 budget. Nakikita niyo po ba na uusad ito? Sa ito, mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, nandyan po sa Kamara, kumukwestiyon sa naging hakbang po ng Kamara sa kanilang pagbabudget. Well, believe din naman ako sa tapang at saka sa sa mga sinasabi, sa articulateness ni Congressman Toby Tiangco. Pero sorry po pero parang yung direct approach niya, yung directly halos konti na lang yung direct na accusation na tungkol dito sa kay House Speaker, well, direct na talaga, and his possible cohorts, laudable yan. Wala akong problema dyan. Buti nga sinasabi niya yan. Pero, is it rendering anything? May gumalaw ba? Pinapansin ba siya? Mayroon bang nagsabi sa Kongreso na, ay, kakatakot, pinuntirya na tayo ni Kong Toby. Meron bang ganun? Parang ang nakikita ko, wala. Nangangamoy business as usual lang. And even ito, naglalabas si Pangulong Marcos na, may listahan siya. At sinasabi ng media, may mga pinupuntirya. Itong mga ito kilala to. Halimbawa, yung mga matunog dyan, like SunWest and so on. Meron ka bang naririnig na na medyo na kinakabahan na yung kabila or that they're even answering? Meron ba silang mga sinasabi na ilalantad namin yung mga libro and all that, or hintayin namin pagka kinasuhan nyo na kami para doon kami makakasagot? Walang ganun Nobody is reacting. And I mean nobody. Parang ang feeling ko is, may kausap ba yung presidente natin? Even yung mga taong inuutusan niya para dito sa sa pagpapahayag ng mga ganitong klaseng puntirya niya, yung thrust niya against corruption, parang ang feeling ko nobody's listening to the president. Attorney, magandang gabi po, si Almar po ito. Hindi po ba masyadong huli na yung ginagawa ngayong investigasyon ng kasalukuyang administrasyon patungkol nga dito sa flood control projects, considering na nung last na SONA, nung SONA 2024 ng ating Pangulo ay yung mismong kalikasan na po yung nag-fact check po ng kung mayroon po bang tunay na flood control projects po, Attorney? Well, I agree na medyo too little too late. Kumbaga, kung ina-appease tayo ng presidente and he's looking to raise his trust and approval ratings at ang puntirya niya dito is he has an eye to 2028 at nag-uumpisa siyang magmukhang masipag na siya in the next 3 years, well, ang tingin ko, it's kind of late. The time to start campaigning for 2028 is in 2022. From the moment you take office, you're already campaigning for 2028 para yung mga tao mo ang makakaupo or the people that you truly believe in. So, pinopromote mo na sila even before that. So, ang tingin ko dito, as a politician, medyo late siya. And that's being kind. As a politician, hindi siya masipag. Okay, so that's number one. That's the political aspect of it. Number two, nung na-fact check siya ng bagyo, nung binaha tayo after nagsabi siya in the SONA before the last, that there were so many flood control projects, 5,500 flood control projects. Tapos binaha. That was the time to conduct the investigation. Bakit nag-intay siya ng 1 taon? Bakit nag-intay siya ng a second flooding bago siya nag-order? I mean, is anybody even asking this? Bakit suddenly meron kang wake-up call na ngayon ka mag-iimbestiga and then suddenly you come up with a list of 15 contractors, all of whom are relatable to people that you want to attack? So, hindi ko, kumbaga, yes, I agree, it is too late. Attorney, para lang sa ating mga, o sa kaalaman lang natin ng mga kababayan, paano po ba yung flow ng budget after po maaprobahan? So, paano po ito dinidistribute at sino-sino po yung, kumbaga, parang humahawak po dito, Attorney?
budgeting process, well, ayon sa saligang batas, di ba, mag-create ng National Expenditure Program ang executive. It is the executive that identifies really the budget. Naghihiring yung Kongreso to make sure that the budget is appropriately allocated, yun, in accordance with the public interest. Okay, hindi sila pwede, ayon sa saligang batas, hindi sila pwedeng magdagdag. So what are the hearings for? The hearings are for determination kung yung nga tama yung budget na hinihingi at ginagawa nila to nang naaayon kung magkano yung pera na hawak ngayon sa treasury. How much they can actually give for every year. So really simple lang yan. After the hearings, after each agency has received yung has justified yung paghihingi nila ng pera, upon approval, the Treasury will release doon sa iba't ibang mga ahensya. Now, in theory, hindi naman yan talaga dadaan sa Kongreso. Yung allocation lang talaga ang ina-approve ng Kongreso, ng legislature. Pero ang daming kwento na umiikot ngayon in relation to the 2024 and 2025 budgets na kapag binibigay daw doon sa ahensya, may namomorsyento daw, may humihingi. O bibigyan, ang hiningi na budget, let's say 100 million. Ang ibibigay ng legislature, 130 million, hihingin pa yung butal. Hihingin yung sobra. Yan ay kwento ng isang mataas na opisyal, di ba? So, with stories going around that are rife, we're not saying with absolute certainty na totoo ito, although credible yung source. So, ang sinasabi natin is that something is going wrong with the budgetary process. Plus, nabulgar nga yung black hole na tinatawag natin BICAM. Ngayon, ang BICAM, nagkakaroon ng ganyan kapag to reconcile, pagka may mga provision dun sa budget na hindi magkatugma. Let's say, ang Senado gusto nila bigyan ng isang ahensya less than yung binibigay ng Kongreso. Kasama sa BICAM, mag-usap sila, i-reconcile nila yon kung magkano nga ang ibibigay. Now, here's the problem. Walang transparency ang BICAM. Kung matatandaan natin, kaya nga natin kinakasuhan, di ba? Kaya nakasuhan sila. Ang BICAM, walang transparency yan. There are no transcripts, walang record of the voting, walang kahit anong ganyan. Ang meron lang is, yun na nga, yung supposedly whatever copy will be sent to the president for signing. So, hindi natin alam kung ilan pa ang dadaanan yan, how many times yan na-revise, and so on. Wala tayong nakikita na official records of even any of the discussions during the BICAM. So it is entirely possible na alinsunod sa NEP yung mga nangyari na yung mga inapprove ng both houses of Congress, pero pag lumabas ang bill, ang dami ng milagro. So again, this entire budgetary process must be subjected to a microscopic evaluation. Where are we going wrong? At saka dito, kailangan we plug in the holes of the corruption that could possibly be happening during the legislative process.